makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Usap-Usapan ngayong pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. Siyempre marami po tayong pag-uusapan pa rin para sa araw na ito. Mamaya po ay makakausap natin ang Vice President for Corporate Affairs ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Naku, tuturuan po tayo na paano tayo dapat mag-impok sa bangko. Sa ikalawang bahagi po, makasama naman natin isang neurologist. Ayan, mula sa Philippine Neurological Association. Si Dr. Jose Miguel Medrano. Naku, sabi po sa ilang mga artikulo na nababasa natin, medyo dumadami yung mga nagkakaroon po ng problema sa kanilang brain. Kaya yan po yung ating pag-uusapan sa kabuuan po na ating programa ngayong araw na ito. Medyo pagpasensyahan nyo na yung ating boses ngayong araw na ito. Isang linggo po tayong nakipagbuno. Kaya ito yung natira sa pakikipagbuno natin sa buong isang linggo kay Mr. Trunky. Pero importante syempre at least okay na tayo, gumaling na tayo. Ako po si Ven Blones, samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At naku, bago tayo pala magsimula ng ating programa, meron muna tayong isang importanteng report mula sa, ito ay kaugnay sa sitwasyon po ito sa Malacanang. Kaugnay sa ceremonial signing of Government Procurement Act and Anti-Financial Account Scamming Act na pangungunahan po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So, papasukin na natin ang ating situationer ngayong umaga mula sa ating kasama kay Alvin Baltazar. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Alvin? Alvin? Okay, asan na si Alvin? Biglang naglaho. Okay, so antabayanan natin yung ulat ng ating kasama na si Alvin Baltazar. May mga sitwasyon, may mga pag-uulat po kaugnay sa sitwasyon ngayon dyan sa Malacanang. Kaugnay pa rin sa ceremonial signing of Government Procurement Act and Anti-Financial Account Scamming Act. Okay, so pwede na ba natin makausap? Hindi pa? O sige. Katulad ng binanggit natin kanina, no, pag-uusapan po natin yung tungkol doon sa pag-iipon. Nako, itatanong natin dito ba sa Pilipinas, gaano karami ang nag-iipon na mga kababayan natin, lalo na yung mga nag-iipon sa bangko. At saka, ito bang mga e-wallet na ito, yung mga iba pa, no, na pwede nating gamitin para ilagay natin yung ating mga pera, okay ba yan? Kumpara dun sa pag-iipon natin sa bangko. At sabi nga nila, pag may isinuksok, may maidudukot. Meron ba tayo niyan sa ating kultura dito sa Pilipinas? Bakit nga ba marami sa ating mga Pilipino ngayon ang medyo kulang sa kanilang ginagawa, no, para makapag-impok? At sa ikalawang bahagi, pag-uusapan naman natin kasi ang tungkol sa World Brain Day. Ayan, kukumustahin po natin yung mga neurological diseases dito sa Pilipinas at ano yung ating maaring magawa, no, para mabawasan man lang yung pagdami nito. So, ready na ating kasama na si Alvin.
Okay, sige, tawagin na natin si Alvin Baltazar mula sa Malacanang. Alvin? Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, Yes, Alvin. friend, magandang umaga. Dumating na dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ceremonial hall dito sa Palasyo ng Malacanang. At ito'y kaugnay ng nakatakdang gagawing paglagda ng Pangulo sa Government Procurement Act at Anti-Financial Accounting Scamming Act. At inaasahang mas maging epesyente na at moderno ang ginagawang procurement ng pamahalaan kasunod ng gagawing paglagda dito ng Pangulong Marcos. Kanina lamang, Ben, ay nakita na rin natin dito si Senate President Chase Escudero at si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kongresista at mga mambabatas mula sa upper chamber upang saksiyan din itong gagawing paglagda dito sa dalawang batas na ito na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mamaya, Ben, ihatid natin ang magiging talumpati ng Pangulo kaugnay ng aktibidad niya ngayong araw ng Sabado na ito dito sa Palasyo ng Malacanang. Babalik tayo mamaya, Ben. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, maraming salamat, Alvin. Ayan, abangan na lang natin yung magiging speech ng ating o talumpati na ating Pangulo kaugnay ng isinasagawa ngayon na kaganapan dyan sa Malacanang. Samantala, pwede na ba tayo, Bea? Ready na ba tayo via Zoom? Sige, kausapin na natin ang Vice President for Corporate Affairs ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ito ay kaugnay pa rin nitong kanilang itong Deposit Protection Awareness Week. Ayan. At syempre, hindi lang yung protection, kundi pati yung pagsisave ng ating mga kababayan sa bangko. Na, andyan na, pabatiin na natin. Oh, asaan na? Bakit wala pa? Via Zoom. Okay na ba? Si Ginoong Jose Villaret Jr. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Ben. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood nyo ngayong araw na ito. Okay. Sir, bago po yung ating iba pang tanong, ano muna po itong Deposit Protection Awareness Week ngayong June Okay. 16 to 22? Okay, ang Deposit Protection Awareness Week po ay inobserbahan po natin noong June pa po. Okay, so and ito po ay pangunahing programa ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang ahensya po ng pamahalaan na nagbibigay po ng proteksyon sa mga deposito ng mga tao at institusyon dito sa Pilipinas. Alam niyo po, isang linggo lang po itong ginagawa natin tuwing June 16 to 22 of every year. At ang layunin po nito ay itaas ang antas ng pagkaunawa o pagkaalam ng mga tao na meron pong proteksyon ang mga deposito na inilalagak natin sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Sir, yung sinasabi natin ng mga e-wallets, kanina kasi nabanggit natin na dinidiscourage nyo ba o mas ini-encourage nyo yung paglalagay natin ng pera sa bangko ng direkta kesa dito sa mga e-wallet? Siguro, Ben, baka hindi naman siguro tamang dinidiscourage. In fact, ako mismo meron akong e-wallet account. No? Ang gamit lang po ay iba. Ang e-wallet po ay madalas po nating gamitin sa mga transaksyon na ating kailangan. Pagbili, pagbayad, yun po ang gamit nito. Ngunit, hindi po nito pwedeng ipalit o gawing savings account o kaya po ay pang-ipon. No? Ang pag-ipon po kasi ay isang paghahanda para po sa kinabukasan na hindi natin alam o mangyayari at kailangan na nating paglagakan. Ang e-wallet po ay kadalasan po, Ben, no, kung alam po ng mga kababayan natin, meron po tayong pinaglalaanan nito at paggagamitan. Naglalagay po tayo sa ating e-wallet kasi po may babayaran tayo sa isang binili nating transaksyon o kaya meron tayong bill. So, naglalaan lang po tayo ng halaga
na alam nating gagamitin din natin. Aha. Ang pag-iipon po ay iba pong konsepto. Ito po ay kung tutusin po, kumisan din natin alam pa kung magkano talaga, pero pinaglalaanan po natin ang isang bagay na alam nating mangyayari sa kinabukasan. Halimbawa po, retirement, o kaya po ay edukasyon ng mga bata, o kaya po ay isang malaking bilihin na hindi pa natin kayang isang bilihan lang, kundi pag-iipunan pa po. So, there are two different things po na meron pong malaking pagkakaiba. Okay. Pero sir, yung sa e-wallet ba natin, kasi ang kaibahan din siguro, no, sa tingin ko, pag doon ka sa bangko mismo, insured. Ito po bang e-wallet? May insurance din o insured din? Maganda pong tanong yan. Ang diretso ko pong sagot ay wala. Ang deposit insurance po o ang garantiya na binibigay ng gobyerno sa mga pera ay sa bangko lamang at deposito. Aha. So, to distinguish lang po, pag sinabi pong deposito, ito po ay isang transaksyon ng isang tao, ng institusyon sa bangko na may usapan po sila na meron po itong, di ba po ang bangko may pinapangakong interest, medyo maliit lang, Aha. pero meron po siyang interest na pinapangako kung sino mang magdedeposito nito. Aha. At ang pera po na ito ay ginagamit po ng bangko para sa kanyang pagpapautang Okay. naman sa iba. Sir, Ang e-wallet po, Sir, Opo. Mr. Villaret, saglit lang po. Pagpapatuloy lang po natin yung ating diskusyon. Medyo papapasukin po natin ang talumpati na ating Pangulo muna mula sa Malacanang. Okay lang po. Sir, standby lang po. Okay. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Education Secretary, Secretary Sani Angara. Welcome to the wild, wild world of the cabinet. Department of Budget and Management Secretary, Secretary Amina Pangandaman, the Presidential Legislative Advisor, Mark Leandro Mendoza. Here. All my fellow workers, Bangko Central Governor, Governor Eli Remolona. All my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. We have just signed into law 2 new bills that will move us closer to attaining a strong, more responsive and efficient bureaucracy and to establishing safeguards for the financial rights and welfare of every Filipino. First, we have the new Government Procurement Act, or the NGPA, which updated Republic Act number 9184, or the Government Procurement Reform Act. The NGPA streamlines the procurement process from 3 months to just 60 days by standardizing procurement forms and institutionalizing electronic procurement. One of the salient features of this law is the provision of 11 new modalities of procurement. This will afford greater flexibility for government agencies in choosing how to best acquire goods and services. The NGPA also introduces a new concept, the most economically advantageous responsive bid. This is actually an attempt to consider the qualitative, not only the purely quantitative, but the qualitative economic value of any proposal as an alternative to the prevailing practice, of which we now do, of choosing just the cheapest product, or what we now call the lowest calculated and responsive bid. This frees us from the obligation of selecting the lowest priced bid when there is a better choice. This will ensure that we get not only the best prices, but the best deals for our clients, the Filipino people. Another important feature is the conduct of strategic procurement planning, which mandates more detailed and purposeful planning to increase the success rates of procurement transactions. In procurement, we also take into account our environment. The inclusion of sustainable and green public procurement practices in this law demonstrate the country's commitment in addressing the worsening pollution and challenges of climate change.
The other important law that we have just signed today is the Anti-Financial Account Scamming Act, or AFASA. To combat the surge in crimes involving scams online, this new law mandates financial institutions to implement necessary safeguards to protect our citizens' accounts, and this is essential in this time as cyber criminals use technology to defraud fellow Filipinos, causing not only personal economic loss to them, but also a loss of trust in financial institutions. It will protect our people from falling prey to perpetrators who target their banks and e-wallet accounts. The AFASA also defines and penalizes money muling activities, social engineering schemes, economic sabotage, and other offenses involving financial accounts. Moreover, this law authorizes the Bangko Sentral ng Pilipinas to investigate and inquire into financial accounts that may be involved in the commission of prohibited acts and to apply for cybercrime warrants with respect to electronic communications used in any violation of this measure. I hope that through this law, we can deter the majority of the financial scams that we have been seeing, while at the same time fostering greater trust in our digitization efforts. So at this point, I would like to convey my gratitude to our colleagues in the House of Representatives and in the Senate for passing these two very important laws. May you continue the streak of passing progressive, innovative, and people-centered laws. With you as partners in improving government and uplifting the lives of our people, I'm confident that we will achieve a more inclusive, just, and resilient society. Congratulations to you all. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Ben, sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dito sa pagkakalagda ng Government Procurement Act ay inaasahang mas lalakas at mas magiging efficient ang bürokrasya. Ang binabanggit dito ng Pangulo dito sa GPA, itong Government Procurement Act, magkakaroon ng streamlining doon sa procurement process ng pamahalaan. Pinakamatagal na yung 60 days. At sa pamamagitan din ito, mas napagtutuunan ng pansin yung qualitative aspect ng mga item na binibili ng pamahalaan at pinitiyak na makukuha yung best deals para sa mga Pilipino. So hindi lang ito para makatipid, kundi kinakailangan talaga masiguro yung quality ng mga binibili o pinoprocure ng ating pamahalaan para sa kanilang pangangailangan. At itong Anti-Financial Account Scamming Act, napapanahon din ito, Ben, sapagkat mapoprotektahan nito ang ating mamamayan laban sa mga tinatawag na cyber criminals. At layunin nito na maprotektahan yung hindi lang mga bank accounts, kundi pati yung e-wallet, sapagkat alam naman natin ngayon, marami nang gumagamit ng e-wallet sa ating mga kababayan. At lalo talagang modernize na itong paggamit ng ating mga transaksyon sa private at saka sa public institutions. Ang binanggit dito ng Pangulo, magkakaroon ng kapangyarihan ang Bangko Sentral ng Pilipinas para makapag-imbestiga at makapag-apply ng cyber warrants laban sa mga tinatawag na cyber criminals. So, pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong Government Procurement Act na magpapalakas lalo sa bürokrasya kung pag-usapan ay procurement, at ito namang Anti-Financial Account Scamming Act ay magbibigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan laban sa cyber criminals. Ben, yan po na ang pinakahuling update dito mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, maraming salamat Alvin. Yan, eksaktong-eksakto pala yung pinag-uusapan namin ni Sir Jose Villaret Jr., yung
inano ng ating Pangulo dyan sa Malacanang. So, balik natin si Sir Jose. Nasa linya pa ba? Okay. Ayun. Okay, Sir Jose. Apo. Eksakto yung Dito pa pinag-uusap. po. Oo, eksakto pala yung pinag-uusapan natin. Ano? Yung tungkol din sa seguridad ng pera na iniimpok ng ating mga kababayan. Ano? Ito yung nag-sign ng ating Pangulo kaugnay dito sa batas na ito. So, Sir, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Speaking of seguridad, marami kasi sa mga kababayan natin na pag nag-iimpok talagang gusto nila, syempre secured yung kanilang mga iniimpok. So, meron bang nagagawa ang PDIC tungkol dito, sir? Okay. Alam mo, Ven, marami nagtatanong. In fact, isa sa bawat 5 taong nag-iipon sa Pilipinas ang naglalagay lang ng pera nila sa bangko. Yung 4 doon ay sa iba-ibang lugar. Halimbawa, sa ibang institusyon na hindi insured ng PDIC. Okay. Meron sa bahay lang, di ba? Oo. Meron sa alkansya. So, while we are encouraging people to save, ang pinakasigurado po ay ilagay ang pera sa bangko. Bakit po? Kasi po sa bangko, una, ang mga bangko po ay meron pong kakayanan na para itabi ang inyong pera at magamit ito sa kapakipanginabang na bagay. Pangalawa po, ito po ay insured ng PDIC o garantisado. Ano pong ibig sabihin nito? Na pag ang bangko po ay ipinasara ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas, meron po tayong garantiya na maibabalik po ang ating pera hanggang 500,000 pesos po na balanse. 97% po ng mga accounts sa Pilipinas ay nasa ganitong balanse po. Kaya po, ito po ay nakakatulong sa higit na nakaraming Pilipino. Yung protection po na ito, kaya po nakakasiguro tayo, kahit po maliit ang deposito natin, kung alam natin may anumang mangyari, mababalik. Pag sa bahay po, pwedeng masunog, pwedeng manakaw, o kaya po sa ibang sitwasyon, nakita po natin na pwede pong mawala. Kaya po, sinasabi po namin this is the safest and most protected way of saving. Pero, Sir Sep, gaano katagal? Kunwari, nagkaroon nga ng problema sa bangko at ibabalik na ng PDIC yung insurance na makukuha ng isang depositor. So, gaano katagal po yung proseso para makuha ng isang depositor? Mabilis lang ho ba yun? Okay. Kung maayos po ang inyong records, mabilis lang po. Actually, in 2 weeks' time, lalo na po sa mga maliliit na bangko, that would be quick. Okay. Ang problema po natin, kaya po natatagalan, meron pong mga discrepancies sa records. Halimbawa po, mali ang pangalan o kaya po hindi po maiproduce ng depositor yung mga karampatang identification na siya po yun. Hinihingan po namin ng dokumento yung may mga deposito na higit 500,000 pesos at pataas. Kaya yun po yung kung matatagalan po, ito po yung mga yon. Pero kung inyo pong deposito ay hindi naman po malaki, katulad po ng mga amounts na less than 500,000 pesos, we actually send a check to you based on the last known address na nasa bangko. Kaya po natatagalan yung iba when hindi updated yung records nila sa bangko. Mali yung address, mali yung pangalan. Okay. Kaya po hindi po nakakarating sa kanila kagad. So, tip. Kung kayo po ay may bank account, meron po kayong deposito, mangyari pong i-update ninyo ang inyong bangko sa inyong pong pinakahuling address. Hindi po natin sinasabi magsasara po ang bangkong yon. No, not that. But pabuti na pong updated yung record nyo, kung naman po mangyari, we can easily reach out to you on the right address. Ayun. Pero Sir Jose, yung sinasabi nating pinakamabilis, gaano kabilis yun, at yung pinakamatagal na maraming mga discrepancy? Sa kasalukuyan po, may mga proseso po tayo na in less than 2 weeks, we can send it to you. Okay. Now, tumatagal nga lang po ito, depending nga po sa records. At kung may mga problema tayo sa record ng bangkong nasa. Pero, Kung maayos po ang records, ma'am, 2 weeks or less, you can get. okay. So, Sir Jose, pagka yung pera ng ating depositor ay mas lumampas na sa 500,000, kasi sa pagkakaalam nga natin hanggang 500,000, ano? So, paano po yun? Hanggang dun lang sa 500,000 talaga yung maibibigay na... Okay po. Sige, Sir Jose. Madalas mong itanong yan. Ang 500,000 pesos po ay yun yung pinaka-maximum limit na pwede pong ipambayad ng PDIC sa depositor, sa kanyang deposito sa nagsarang bangko. Kung ang kanya pong balanse ay higit pa doon,
meron pa pong pag-asa. Ito pong ginagawa namin. Aha. Ang PDIC po, ang siya rin pong naatasang maging liquidator ng bangko. Yung pong sabihin, yung pong mga ari-arian ng bangkong nagsara, yung mga foreclosed properties at kahit po yung mga loans na hindi pa po nakokolekta ng bangkong nagsara, PDIC pong nangangasiwa. Okay. At amin po itong pinupul at ito po ang ginagamit namin pambayad sa mga higit pa sa insured deposits. Oh. So, ang mangyayari po nito, pag nagsara po ang bangko, unahin po muna natin yung insured amount. Okay. Pag hindi na po insured yung pera ninyo, maglalabas po, ang obligasyon po na kayo po'y bayaran ay yung bangkong nagsara. That's why we liquidate the bank at ang mga assets ito. Kaya po, wag po magugulat yung ibang tao na kahit po nagsara yung bangko, kinokolekta po namin yung mga bayad nila sa mga loans. Akala po nila, pag nagsara po ang isang bangko, okay na ako sa utang ko, yehe, hindi na ako magbabayad. Kinokolekta po namin yun kasi po, may obligasyon pong nagsarang bangko sa mga uninsured depositors at yun po ang gagamitin namin pambayad sa kanila. Ayun. Paano malalaman po, Sir Sen, ng isang depositor kung membro nga ng PDIC yung kanilang bangko? Okay po, madali po yun. Number one, when they go to the bank, meron po itong seal sa labas po ng kanyang pinto na ito po ay PDIC. Ito po, ang deposito sa bangkong ito ay insured ng PDIC. Nakalagay po dyan yung logo ng PDIC. Ewan ko, kita po sa t-shirt ko. Ayun. Meron po dito na nakalagay po ng PDIC sa pinto. Okay. Sa website po, meron din pong nakalagay na sila po yung membro ng PDIC. Sa website po ng PDIC, nakalista po ang mga bangkong insured ng PDIC at we just tell the public, lahat po ng bangko na nag-ooperate sa Pilipinas ay automatikong miyembro ng PDIC. Okay. So wala naman palang problema. Pero bukod ba dun sa, meron ba mga deposito, Sir Jose, na hindi nga, kumbaga, hindi saklaw ng PDIC insurance? Ito po, alam niyo po, marami pong nagkakamali na meron pong mga institusyon na akala nila ay miyembro ng PDIC. Pwede po magbanggit na lang, halimbawa po, mga kooperatiba. Ang mga kooperatiba po, tumatanggap din po sila ng deposito. Pero sa kasalukuyan pong legal framework, hindi po kasi miyembro ng PDIC ang mga cooperatives. Ang mga cooperative bank po, yes. Pero ang kooperatiba po, hindi. Isa pa po, yung mga savings and loan associations. Ang akala po na iba, ito po yung mga bangko na pwede pong na-insured po ng PDIC. Hindi po lahat ng savings and loan associations ay miyembro po ng PDIC. Just to qualify. Okay. At pero Sir unfortunately Jose, also, hindi lahat pero meron po. meron po. Okay. Okay. Meron po kasing savings and loan associations na tawag po natin ay SPAC. Ibig pong sabihin, ang pagmamayari po ng Savings and Loan Association ay isa pong grupo ng mga tao na numuhunan. Okay. Meron po kasing Savings and Loan Association po na non-stock. Ang ibig pong sabihin nito, yung mga miyembro po ang may-ari. Para pong kooperatiba na meron pong contribution, hindi po sila. Sila po ang hindi po kasapi o kabilang sa coverage po ng PDIC. Okay. So dapat titignan din pala natin yun, ano? Para dapat po. Oo. Dapat po. Pero Sir Jose, mapunta lang ako sa iba kasi may ulat na lumiit daw po, no? Lumiliit yung gross domestic savings ng Pilipinas. Una-una, syempre, alamin muna natin, paliwanag natin ano ba yung gross domestic savings and bakit lumiliit, paano natin kaya ito muling maitataas sa tingin nyo, sir? Okay po. Ang gross domestic savings po ay pangkalahatang estimate po natin kung magkano po sa buong kinikita. Ang buong pie po, ang buong pong kinikita ng Pilipinas ay sinasummarize po ng gross domestic product. I think alam po ng lahat ang gross domestic product. Bahagi po ng gross domestic product ay kinokonsume. Ito po yung gross domestic consumption. At ang hindi po nako-consume, yun po naiiwan na gross domestic savings. Kung bakit po lumiliit ang gross domestic savings ng Pilipinas, napakababa na po, less than 10% na po tayo sa kasalukuyang estima. At ito po ay mababa kumpara sa mga kapitbahay nating bansa. Ito po ay lumiliit, tingin ko po dalawang bagay. Number one,
lumalaki po ang ating gross domestic consumption. Ang ating pong gastusin, hindi na po natin may kakaila na mataas ang mga bilihin. Kung ang ating pong kinikita ay ganun pa din, kinakain po talaga ng ating kinokonsumo. Aha. At pangalawa po, bumababa po ang gross domestic savings dahil po hindi po masyadong lumalaki yung gross domestic product at kinakain nga po ng consumption. Ayun. Pero alam mo Ben, hindi to dahilan para hindi tayo mag-ipon, no? Sorry, tama. bibilisan ko na lang ito. Sige po, sir. Kasi po, sa karamihan pong mga kultura, hindi po excuse na porke po may hinaang mababa ang kita ko, maliit lang ang sinusweldo ko, ay hindi po ako makapag-ipon. Marami po tayong mga sitwasyon sa Pilipinas na napatunayan na hindi po dahilan ng pagkakaroon ng maliit na sahod o mababang kinikita para mag-ipon. Kung meron po tayong ina-anticipate na halimbawa na mawawalan po tayo ng tubig, tayo po ay nagtatabi na ng tubig. Kung nakita po natin na sa ibang bansa po, pag alam nila magkakaroon ng tagtuyot, so nag-iipon na po sila, nagtatabi na po sila ng ilang mga pagkain para po sa ganong sitwasyon. Sa Pilipinas po kasi, para ko ba sasabihin, hindi po kasi tayo yung madali po tayo makakita ng paraan para po matugunan yung ilang pangailangan. Kaya po siguro, while we consider our society as a very supportive, we have parents, we have neighbors, or even we have relatives or friends who can help us in times of need, nakakaano rin pala po ito, discourage na tabi ka kasi alam mo may matatakbuhan ka. Ayun. So, yun lang po, yung konsepto po natin ng paghahanda sa isang kinabukasan na hindi tayo sigurado. Yun. Naku. Katulad po ng pwedeng merong mawala sa atin o kaya po may kalamidad. Okay. No? Sir. Hindi po tayo handa eh. Oo nga eh. Naku sir, marami pa sana tayong tatanong pero wala na po tayong masyadong oras. Maraming salamat po sir sa oras nyo ha. Walang po aluman. Okay. Sir, sa Susunod susunod. po ulit. Sana Oo, po. sige sir. Marami pa tayong tatanong sa inyo sa susunod po ulit. Thank you po, sir. Ayun, Thank you. si Vice President for Corporate Affairs ng PDIC, si Ginoong Jose Villaret. Maraming salamat po, Sir Jose. Samantala, sa ikalawang bahagi po ng ating programa, ayan, pasensya na, mukhang naano tayo, na pahaba yung ating tanong kay Sir Jose. Sa pagbabalik po, pag-uusapan natin ang World Brain Day pagkatapos ng ilang mga paalala. Sa pagbabalita, tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagpapalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang transparency. na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Government must fully embrace digitalization to provide better service to the people. Mga pangakong tinupad, Ang lahat ng mga ginagawa nating ito ay magbibigay bunga sa libu-libong hanap buhay para sa ating mga kababayan. mga kasalukuyang proyekto, We have formed strategic alliances with our traditional and newfound partners in the international community. at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. We seek not only to become more effective, but more to become truly transformative. Sona 2024. Sa July 22, kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas 738 AM at lahat ng Radyo Pilipinas stations nationwide. Official Radyo Pilipinas Facebook page, Channel 3 sa ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. Sona 2024. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
Congratulations sa lahat ng student athletes na pambato ng kani-kanilang reyon na lumahok sa Palarong Pambansa 2024 na ginanap sa Cebu City mula July 11 hanggang July 16. Mula sa inyong pangmalakasang paghahanda, buong pusong paglaban at patas na pagtanggap sa resulta ng mga laro, kayo ay nagpakita ng tunay na katangian at tatak ng manlalarong Pinoy. May medalya man o wala, kami ay inyong pinahanga. Muli, congratulations sa inyong lahat. Isang pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan at ready na via... okay. Hindi ko alam yung mga sinasabi nyo dyan, kaya pasensya na. Mamaya ako nalang itatanong. Sige, ready na tayo sa second part ng ating programa. Bilisan na natin. Tulad ng binanggit natin kanina, World Brain Day. Ayan, at ito yung mga tungkol sa mga neurological diseases dito sa Pilipinas dahil nabasa natin may mga halos higit 11 milyon na may kaugnayan sa neurological disorders. Yung mga namamatay nito lamang 2021, tama ba to? At merong 3.40 billion people ang apektado nitong ganitong klaseng sakit. Kaya ngayong July 22 ay inaalala natin ang World Brain Day. So kasama natin ngayon para pag-usapan ang tungkol sa sakit na ito si Dr. Jose Miguel Medrano, isang neurologist ng Philippine Neurological Association. Dr. Jose Miguel Medrano, maganda umaga po. Hello, magandang umaga po, Ma'am Ben. Ayun. Parang may delay, ano? May delay ba kami? Okay. Sige, delay. Hindi naman po. Okay. Sir, Dr. Jose, una-una, ano ba itong kasi ngayong July 22, nakita natin World Brain Day. So, kumusta po ang pagmo-monitor ng Philippine Neurological Association o ng PNA kaugnay po dun sa mga neurological diseases dito sa bansa? Meron po ba tayong mga datos tungkol dito, sir? Sa ngayon po, actually, nag-establish po kami ng mga database po, katulad ng One PNA database at saka ng Rescue database para magsimula na po kami mag-gather ng aming datos tungkol sa sakit ng utak sa buong bansa. Sa ngayon kasi yung datos na binibigay ng DOH at saka ng WHO, may kasama po siyang estimation po, parang kinukuha po nila yung mga previous na datos tapos ine-estimate nila gaano kadami na po ang naapektuhang tao sa sakit ng mga ito. Doc, ano ba pag sinabi natin neurodiseases o yung sakit sa utak, ano-ano ba yung mga kasama dito? Napakalawak ang mga sakit sa ating nervous system. So ang nervous system kasi natin po, hindi lang po kasi utak po yun. Kasama po ang ating spinal cord, pati yung mga ugat po, yung mga nerves. So pwede siya ang pinaka-common na sakit po actually ay headache. Para sa ating mga neurological na disease. Pero ang mga pinakamalala ay mga tipong stroke, na siya pa rin ay yung pangalawang pinakamataas na cause ng death tsaka ng morbidity or disability dito sa ating bansa. Pwede din ang dementia, kung saan ang pinaka-common ay Alzheimer's disease. Pati po ang mga traumatic brain injury na kung saan may mga taong nagkaka-aksidente, tapos na tatatamaan yung ulo po nila. Maraming komplikasyon dahil doon. Ang sakit din epilepsy or seizures, kasama din siya sa mga sakit ng neurological. Tsaka mga infection katulad ng meningitis, encephalitis. Lahat po yun kasama po. Wow, ang lawak pala talaga, no? Pero dun sa mga binanggit po ninyo, Doc, ano yung pinaka-common na nakikita natin na sakit sa utak ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas? So sa mga ospital, ang pinaka-common na nakikita na neurological na sakit ay stroke.
So madalas na po naririnig ang sakit na stroke. Kasama din po ito yung parang kung may pumuputok na ugat or kung may napuputok na aneurysm po sa brain, lahat po yun ay stroke, lalo na yung mga nababaradong ugat. Aha. Ito usually yung mga nakikita na natin sa ospital. Pero sa atin, madalas nating marinig yung mga migraine, ano, yung mga sakit sa ulo Yes. na gano'n. Bakit madalas na merong nagkakaroon ng migraine yung mga tao? So maraming uri kasi ng ating mga headache. So ang headache, sakit ng ulo, minsan may mga tao po talaga na mas sensitibo yung mga structures sa loob ng utak po nila at mas nakakaramdam po sila ng sakit. Aha. So nagkakaroon po sila ng tinatawag nating migraine. Aha. Pero mas common pa doon ay yung tinatawag nating tension headache, kung saan yung mga stress po, mga pag tayo po ay sobrang pagod o kung pagkulang sa tulog, doon po ay nagkakaroon din po tayo ng headache. Aha. At yun po yung pinaka-common na complaint sa mga na neurological sa buong bansa. Although hindi lahat ng tao ay nagpapatingin sa doktor para sa mga complaint na ito. O yun na nga no? Kasi kala nila parang regular na sakit ng ulo lang to na pwedeng itulog, ganyan. Pero yung, so iba pala yung migraine at saka dito sa tension headache, Doc? Opo, ibang-iba po sila. So anong Maari po difference? silang mangyari ng sabay sa isang tao. Pero ang mga headache na ito, iba't ibang uri po talaga sila. Aha, oo. Kasi sabi nila, anak ko, nagka-migraine ako kasi hindi ako nakatulog ng maayos eh. 'Di ba? Parang lagi nating kinakabit doon sa mga ganon or na-stress ako kaya ako nagkaroon ng migraine. So lagi nating kinakabit doon. Pero usually, ano ba talaga ang nagiging dahilan bakit may migraine? Yung migraine talaga may kasamang sensitivity na component po. May mga tao lang po talaga na maaring magkaroon ng migraine. Usually sa isang pamilya, mas common po yun. Kaya kung may isang tao na may migraine, usually mga kamag-anak din po na nagkakaroon din. Kanina, Doc, nabanggit ninyo yung tungkol sa dementia at saka yung Alzheimer's. No? Parang ito yung, kumbaga, ilan sa mga patuloy na dumadami ngayon sa panahon na ito. Ano sa tingin mo, Doc? Bakit nagkakaroon ng pagdami nito? Sa unang-una, lumalaki din kasi yung ating populasyon na mga taong lumalagpas sa edad na 60 or 70. So Aha. talagang yung sakit katulad ng Alzheimer's, dahil sakit po yun ng mga mas may edad, dahil dumadami po yung numero po nila, mas makikita po natin yung sakit na ito. Pangalawa, mas maganda na din yung ating kapasidad para ma-recognize o makita natin yung mga signs ng Alzheimer's. Dati po kasi sabihin natin na, ay, ulyanin lang po talaga si lolo, si lola. Pero ngayon alam na natin na ay baka kailangan natin ma-check, baka Alzheimer's po ito. So dahil mas maganda na yung kaalaman ng ating mga kababayan, mas nakikita na din natin yung sakit na ito. Pero bukod po doon sa dumadami na syempre yung populasyon, nakikita po ba natin na nadadagdagan talaga yung bilang ng nagkakaroon ng problema sa sakit o sa utak o nagkakaroon ng sakit sa utak? Opo. So, ang problema kasi sa atin, at least sa bansa natin dito sa Pilipinas, meron pa tayong tinatawag na dual burden of disease, kung saan yung mga sakit na infectious, yung mga nakakahawa, katulad ng mga tuberculosis, HIV, yung mga nakakakos ng meningitis, hindi pa natin talagang natatanggal. Sabay nito, yung mga sakit na related sa lifestyle, katulad ng stroke, na ang katulad din sa dementia, may correlation po na ang mga taong may hindi maganda yung lifestyle po nila, mas mataas yung risk sa Alzheimer's, for example. Tumataas din po siya. Kaya sa ating bansa talagang tumataas po yung mga kaso ng mga neurological disease dahil sa dual burden na ito. Okay. So, ibig sabihin talagang ang bottom line lagi, yung lifestyle, ano? Para Opo. pati pala sa mga dementia at saka sa mga Alzheimer's. Ano ba, ito yung parating kung ano yung kaibahan ng dementia at saka Alzheimer's. Ikaw na nga magpaliwanag, Doc Jose, doon sa mga nakikinig sa atin. Okay. Ang dementia po kasi, isa po siyang mas malaking terminology po.
Bale, ang Alzheimer's disease, isa po siyang specific na sakit kung saan nagkakaroon ng build up ng mga protein sa ating utak na nagkakos ng dysfunction. Pero yung dementia ay sakit kung saan may progresibong problema sa ating utak. Tapos nagkakaroon ng dysfunction yung tao po dahil doon. Maraming iba't ibang causes ng dementia. Isa po tawag ay vascular dementia. Tipong yung mga taong na nagkaroon ng stroke na hindi na recover po nila yung mga dati po nilang kakayahan, uri po siya ng dementia. Meron din po na related sa mga Parkinson's disease. For example, kapag tumatagal yung Parkinson's disease, nagkakaroon na din ng komplikasyon sa pag-iisip ng isang tao. So, isa din po yung uri ng dementia. So, ang Alzheimer's, isa lang po yung pinaka-common na nakikita po natin. Pero marami po talaga yung mga cause ng dementia. Okay. So, yung Alzheimer's galing sa dementia. Tama ba yon, Doc? Isa po siyang uri ng dementia. Isang uri Opo. okay. Isang uri siya ng dementia, itong Alzheimer's. Pero sa Alzheimer's, ewan ko tama ba yun, Doc, na yung mga, yung mga basic na mga, yung sa skills mo, sa paggalaw, physical, ganon, may effect din po ba yon? Meron po. So, nangunguna lang po ang problema sa memorya, pati sa pagsasalita. Pero pag naging moderate to advanced na po yung ating Alzheimer's disease, kahit yung ating paggalaw ay naapektuhan na po. Hanggat nagiging bedridden po yung isang pasyente na hindi na po sila nakakatayo, hindi na po sila gumagalaw masyado. Yun na po yung pinaka-advanced stage ng Alzheimer's disease. Oh, yun na nga, no? So, Doc, kasi kanina nabanggit mo yung sa meningitis, may mga sakit din pala na nakakaapekto pag bago ka magkaroon ng meningitis? Ang meningitis ay hindi na siya kasing dalas kumpara dati. Dahil meron na din tayong mga bakuna laban sa mga common na mga causes ng meningitis. Pero nangyayari pa din po siya sa ating mga kababayan. Walang specific na mga risk factor kung bakit nagkakaroon ng meningitis. Kailangan lang ng infection. Pwede sa ating lalamunan, pwedeng sa may ilong natin na infection. Pwede yun maging source ng meningitis. So ngayon, ang isang pinaka-common ay TB pa din sa ating bansa. Napakaraming kaso pa rin ng TB meningitis sa ating mga ospital na pampubliko. Anong ibig sabihin ng TB meningitis, Doc? Opo. So yung TB kasi pag siya po ay nakaabot na sa ating baga, maaring po siya, umikot din po sa mga iba't ibang bahagi ng katawan. So meron ding TB sa utak, sa tinatawag nating meningitis. Pwede ding TB sa spine, tinatawag nating spots disease po. Pero meron ding TB na umaabot sa ating atay, may TB sa ating tiyan. So marami talaga ang epekto ng TB. At pag hindi po siya nakokontrol o hindi po siya na maagang na natitreat po sa ating mga gamot, pwedeng magkaroon talaga ng komplikasyon ng TB sa labas ng baga. Okay. Ngayon ko lang narinig yun, So sir, ngayong World Brain Day, ano po yung isinasagawang programa ng Philippine Neurological Association at saka syempre inyong mga advocacy pa, no? Opo. So ang World Brain Day, isa po itong proyekto ng World Federation of Neurology. So isa po siyang international po na celebration at isang campaign po. Ang ating tema sa ngayong taon ay Brain Health at Prevention. Tapos may tagline po siya na Protecting Our Future. So gusto natin kasing ma-prevent yung mga sakit sa utak kasi ito talaga ay may malaking burden sa ating lipunan, sa ating komunidad at sa bawat pasyente. So meron po kaming mga series ng mga lay forum kung saan i-explain po namin yung mga common na sakit na neurological sa ating mga pasyente. Meron din po kaming mga webinars para sa mga medical professionals at ibang health professionals para makita po nila at ma-identify po yung mga senyales ng mga sakit sa utak, pati sa spine at sa ugat. Ano ba madalas na nagiging senyales? Yung common signs? So, ang pinaka-common na nakikita natin ay syempre yung mga sakit na katulad na related sa stroke,
So kung tayo po ay nagkakaroon ng kahinaan sa isang bahagi ng katawan, kung nagkakaroon ng problema sa pagsasalita, o kung tayo po ay nagkakaroon ng drooping sa face o parang nangingiwi yung mukha, yun po yung mga senyales ng stroke. Bukod po doon, may mga seizures din po kung saan minsan ang tao po ay nawawalan ng malay tapos tumitigas po yung katawan. Tapos meron din po yung mga headache din po na hindi lahat ng headache kailangan ay pumunta agad sa emergency room o sa doktor. Pero may mga headache na kung sobrang sakit o headache na kung saan kahit yung paggalaw ng ating leeg ay masyadong masakit, yun po yung mga red flag sign na kailangan pumunta agad sa ospital. Okay. Ito yung mga emergency case na, no? Pero bago ka magpaalam, Doc Jose, no? Medyo kinakapusa tayo sa oras. Paano ba yung pwede nating sabihin dun sa mga nakikinig sa atin para ma-prevent o magkaroon ng prevention para hindi tayo magkaroon ng mga neurological diseases? Okay. So, unang-una, dapat panatilihin natin yung ating brain health. So, 5 yung components natin kasi ng brain health. Kailangan healthy yung ating katawan, healthy yung ating environment, kailangan mabawasan natin yung mga pollution, yung mga climate change. Kailangan din natin ng safety at security sa ating pang-araw-araw na buhay. At kailangan din natin ng learning at social connection. Kapag ang tao po ay hindi na nag-aaral or hindi na nakikihalubilo sa ibang tao, minsan lumalala po yung brain health po nila. At last, kailangan yung good quality na health service. Dapat kayo po ay nagpapacheck ng madalas. So bukod sa mga brain health determinants na to, 8 yung ating mga lifestyle na changes na dapat ipagawa. Number 1, makontrol yung blood pressure natin. Dapat normal po siya. Ang normal po ay 120/80 or mas mababa po doon. Pangalawa, bawasan yung ating blood sugar. Kailangan natin prevent ang diabetes, saka mabawasan din yung cholesterol. Para mabawasan yung mga sakit na yun, kailangan ng magandang diet. So, ang diet natin dapat mas maraming prutas at gulay, mas bawas ng asin ng konti, kasi napakadaming asin sa Pilipino na diet. At kung healthy yung diet natin, mababawasan ang ating timbang. At para masama din yun, kailangan may regular na ehersisyo, maayos na tulog, at tumigil tayo sa paninigarilyo at ibang mga bisyo na nakakasakit sa ating katawan. Ayun. Nako, Doc, maraming salamat sa oras mo. Alam ko medyo nagpapahinga ka ngayon dahil Sabado. So thank you, sir. Maraming salamat din po, Ma'am Ven, sa opportunity po para malaman ng ating kababayan na kailangan natin na ma-prevent ang mga sakit sa utak at ma-promote ang brain health. Okay. Maraming salamat po, Doc. Si Dr. Jose Miguel Medrano, isang neurologist mula sa Philippine Neurological Association. Ayan, ako, ingat-ingat po tayo. Yung mga cholesterol ninyo, yung mga BP ninyo, yung mga sugar ninyo, Rolly. Anyway, maraming salamat muna sa mga nakasama natin. Sa technical side, sino? Hindi ko makita. Ayun, si Aliston. Ha? Si Aliston, inuna na talaga yun. Ayun. Si Julian Aliston. At syempre kasama rin natin si Rolly Bumatayo. Sa production side, kasama natin si Miss Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Ako po si Ven Blones. Maganda umaga po. Antabayanan, kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track With Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.